Isang mapagpalang sandali sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. May mga pagkakataong ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan, ito ay ang paghahanda para sa isang sigaw na matagal nang kinikimkim sa dibdib. Sabi nila, ang kaduwagan daw ay isang kasalanan. Pero, paano kung sa pinakaduwag na puso, doon isisilang ang pinakamatapang na pag-ibig? Samahan ninyo akong tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na kahit ang pinakamaliit na bituin ay may kakayahang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Crash! Ang tunog ng nabasag na pinggan ay tila isang bombang sumabog sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata niya'y nanlalaki habang nakatitig sa mga pira-pirasong porselana na nagkalat sa sahig na gawa sa Nara. Ang kanin at adobo ay gumapang na parang mga sugat sa makintab na lapag. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib, isang tambol na nagbabadya ng paparating na unos. Mula sa sala, narinig niya ang mabibigat na yabag. Hindi mabilis, hindi nagmamadali. Bawat tapak ay sinadya, bawat isa ay tila isang pako na ibinabaon sa sahig. At sa kanyang puso, napapikit si Amihan. Alam na niya kung sino ang darating, si Senyora Dalisay. Pagmulat niya ng mata, naroon na ito nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha, na laging tila isang anghel sa harap ng asawa nitong si Senyor Luwalhati, ay walang anumang emosyon, malamig, mapanganib. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa basag na pinggan, kundi diretso sa isang maliit na anino sa sulok. Doon, sa tabi ng lalagyan ng bigas, ay nakaupo ang 6 na taong gulang na si Bituin. Agad nitong niyakap ang sariling mga tuhod. Sinisikap na gawing mas maliit ang kanyang katawan na para bang gusto niyang maglaho na lang sa hangin. Tumingin ka sa ginawa mo, ang sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahinahon, ngunit may talim na parang patalim. Hindi ito nakatingin kay Amihan. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa bata. Dahil sa'yo, nagiging pabaya ang lahat sa pamamahay na ito. Senyora, ako po ang may kasalanan. Nadulas po sa kamay ko. Garalgal na sabi ni Amihan. Pinipilit na akuin ang lahat. Isang matalim na tingin mula kay Dalisay ang nagpatahimik sa kanya. Hindi kita kinakausap. Naglakad si Dalisay palapit sa bata. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ni Amihan na halos hindi na humihinga sa takot. Tumayo si Dalisay sa harap ni Bituin. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang maliit na bata. Isang sumpa, bulong ni Dalisay. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Isa kang buhay na sumpa, isang anino ng babaeng iyon na hindi na dapat pang nag-e-exist sa bahay na ito. Bawat paghinga mo, bawat pagtibok ng puso mo ay isang paalala ng nakaraan na dapat nang kalimutan. Hindi umiiyak si Bituin. Natutunan na niyang huwag ipakita ang kanyang mga luha. Ang mga ito ay gasolina lamang sa apoy ng galit ni Dalisay. Ngunit ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat ay hindi maitatago. Bumaling si Dalisay kay Amihan. Linisin mo yan. Mabilis na kumilos si Amihan. Kumuha siya ng walis at dustpan. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang bawat piraso ng basag na porselana. Habang nakayuko siya sa isang saglit na pagtama ng kanyang mga mata at ng mga mata ni Bituin, nakita niya ang isang pakiusap. Isang tahimik na sigaw ng tulong na walang boses na makarinig. Nang tumalikod si Dalisay para kumuha ng baso ng tubig, hindi napigilan ni Amihan ang sarili. Inabot niya ang kamay at pasimpleng hinaplos ang likod ng bata. Isang mabilis na tapik, isang munting pag-alo na sana'y magbigay kahit kaunting lakas.
Pasensya na. Halos hindi marinig na bulong niya. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Dalisay na nakita ang lahat mula sa refleksyon sa salamin ng cabinet. Ibinalik nito ang baso sa lamesa ng may malakas na kalabog. Amihan! Napatalon si Amihan sa gulat. Po, senyora? Halika dito. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit si Amihan. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang baba. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Akala mo ba hindi ko nakikita ang pagiging kampante mo sa kanya? Hindi po, senyora. Nag-aalala lang po ako sa bata. Hindi siya bata. Putol ni Dalisay. Ang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong. Isa siyang problema at ang mga problema kailangang alisin. Binitawan ni Dalisay ang kanyang baba at lumapit ito sa kanyang tenga. Naamoy ni Amihan ang mamahaling pabango nito. Isang halimuyak na dati nagpapaalala sa kanya ng kagandahan, ngunit ngayon ay amoy ng panganib. Mamayang gabi, bulong ni Dalisay, ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Kapag mahimbing na ang tulog ng lahat, gusto kong mawala na siya. Itago mo siya. Napakunot ang noo ni Amihan, hindi maintindihan. Iitago po? Saan ko po siya itatago, senyora? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Tumingin ito sa bintana, patungo sa madilim na hardin sa likod bahay na natatabunan ng malalaking puno ng akasya. Ibabaon mo siya. Parang nabingi si Amihan. Umikot ang kanyang paningin. Po? Ano po ang sabi ninyo? Ibabaon mo siya sa hardin sa likod bahay. Ulit ni Dalisay. Mas malinaw, mas tiyak, at walang bahid ng pagbibiro. Gawin mo yan, at dodoblehin ko ang sahod mo. Huwag mo itong gawin. At sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa, kundi pati na rin ang pamilya mong umaasa sa'yo sa probinsya. Bumagsak ang mga balikat ni Amihan. Ang takot na kanina'y gumagapang sa kanya ay naging isang dambuhalang halimaw na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Bituin na walang kaalam-alam sa sentensyang kamatayan na ipinataw sa kanya. Umalis si Dalisay sa kusina na para bang wala lang nangyari. Iniwan si Amihan na nakatayo, tulala, at basag na basag ang puso, tulad ng pinggan na nagkalat sa sahig. Kinuha niya ang walis, ngunit ang naramdaman niya ay hindi ang hawakan nitong gawa sa kahoy. Sa kanyang isipan, ang hawak na niya ay isang pala. Malamig, mabigat, at handa nang gamitin para sa isang huling utos. Diyos ko, anong gagawin ko? Ang gabi sa Baryo Magdiwang ay malalim at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang ugoy ng mga dahon ng akasya sa likod bahay. Ngunit para kay Amihan, ang katahimikan ay isang nakabibinging sigaw. Isang paalala sa utos na kailangan niyang isakatuparan. Hawak niya ang kamay ni Bituin. Ang liit, ang init nito sa kanyang palad na nanlalamig sa takot. Ang bata ay halos antok na. Hindi lubos na naiintindihan kung bakit sila kailangang lumabas sa gitna ng gabi. Saan po tayo pupunta, Yaya Ami? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aantok at inosenteng tiwala. Naramdaman ni Amihan na tila isang punyal ang bumaon sa kanyang dibdib. Maglalaro lang tayo, Bituin. Laro ng taguan. Sagot niya. Ang bawat salita ay kasinungalingan na sumusugat sa kanyang lalamunan. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya ang silweta ni Dalisay. Nakatayo ito roon na parang isang estatwa, isang bantay na tinitiyak na ang kanyang masamang balak ay matutupad. Ang simpleng presensya nito ay sapat na para magpadala ng kuryente ng takot sa buong katawan ni Amihan. Ang banta nito sa kanyang pamilya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa sarili niyang konsensya. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang pala, mabigat, malamig,
Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Dinala niya si Bituin sa pinakamadilim na bahagi ng hardin, sa ilalim ng pinakamalaking puno, kung saan ang liwanag ng buwan ay hirap tumagos. "Dito ka muna, ha?" sabi niya sa bata. Pinipilit ng ngumiti, kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nagsimula siyang humukay. Bawat talim ng pala na lumulubog sa lupa ay parang tumatagos din sa kanyang puso. Ang tunog ng lupa ay tila isang pag-ungol ng pagtutol. Napapikit siya. "Diyos ko, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang gagawin ko." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga itong pumatak. Kailangan niyang maging matatag. Sa isang saglit, tumalikod si Dalisay mula sa bintana. Siguro ay kumuha ng tubig, o siguro ay kampante ng matutupad ang kanyang utos. Ngunit ang segundo na yon ay isang bintana ng pagkakataon. Biglang may naalala si Amihan. Ang luma niyang cellphone, isang mumurahing modelo na may basag na screen, nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ginagamit lang niya paminsan-minsan para makatipid sa load. Sa bulsa ng kanyang duster, naroon ito. Ang kanyang tanging pag-asa. Mabilis pa sa kidlat, dinukot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang contacts. Kakaunti lang ang nakasave doon. Ang kanyang nanay, tatay, at isang pangalan na minsan lang niyang nakita, Hiraya. Naalala niya ito, ang nakababatang kapatid ng yumaong unang asawa ni Senyor Luwalhati. Minsan, sa isang Pasko noong nabubuhay pa, ang dating senyora, dumalaw ito. Nakita ni Amihan ang kabaitan sa mga mata nito, ang tunay na pagmamahal sa pamangkin. Kung may isang tao sa mundong ito na maaaring tumulong, iyon ay siya. Sa bilis na nanginginig ang kanyang mga daliri, hinanap niya ang pangalan. Hiraya. Pinindot niya ang create message. Bawat segundo ay parang isang oras. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang sitwasyong kahit siya ay hindi maintindihan? Lumingon siya sa bintana. Wala pa si Dalisay. Nag-type siya. 3 salita. Iyon lang ang kaya niyang isipin. Tulong. Si Bituin. Sa hardin. Ang mga daliri niya ay nag-aatubiling pinindot ang send. Isang maliit na icon ng eroplanong papel. Isang dasal na sana'y makarating sa langit. Umilaw ang screen. Message sent. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang bulsa, kasabay ng pagbabalik ng anino ni Dalisay sa bintana. Napalunok si Amihan. Ngayon, kailangan niyang tapusin ang kanyang ginagawa, o mas tamang sabihin, kailangan niyang gawin ang hitsura na tinatapos niya ito. Ang hukay ay hindi malalim, hanggang tuhod lang niya. Sapat na para magmukhang tinangka niya. Tumingin siya kay Bituin, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. "Halika anak," sabi niya. Sinisikap na gawing malambing ang kanyang boses kahit na ito'y basag. "Umupo ka muna dito. Huwag kang maingay. Parte ito ng laro." Buong tiwalang sumunod ang bata. Umupo ito sa loob ng hukay. Ang malamig na lupa ay dumampi sa balat nito at nakita ni Amihan ang bahagyang panginginig nito. Gusto niyang hubarin ang sariling damit para ibalot sa bata. Gusto niyang yakapin ito at sabihing, "Tara na, tumakas na tayo." Ngunit alam niyang sa bawat kilos niya ay may mga matang nakamasid. Kinuha niya ang pala. Sa halip na lupa, kumuha siya ng mga tuyong dahon. Tinabunan niya ang mga paa ni Bituin. Sapat lang para magmukhang sinimulan niya ang utos. Bawat dahong bumabagsak ay parang isang luhang hindi niya maiiyak. Yumuko siya, malapit sa mukha ng bata, na para bang may aayusin siya. "Makinig ka, Bituin." Bulong niya, ang hininga ay nanginginig. "Patawarin mo ako anak, kapag umalis na ako, at kapag wala ka nang marinig na kahit ano, tumayo ka at tumakbo ka.
Huwag kang lilingon. Tumakbo ka papalayo sa bahay na ito. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng bata. Ngunit meron ding isang maliit na pagtango. Isang pagtango na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Hinalikan niya ito sa noo. Isang mabilis, ngunit puno ng pagmamahal na halik. Ang huling paalam. Tumayo si Amihan. Binitawan niya ang pala. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay ang tunog ng kanyang pagsuko, hindi sa utos ni Dalisay, kundi sa buhay na kinagisnan niya sa bahay na yon. Lumingon siya at sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang bintana. Naroon pa rin ang anino at pagkatapos, tumakbo si Amihan. Tumakbo siya nang walang lingon-likod. Tinahak niya ang dilim. Ang mga sanga ng halaman ay humahampas sa kanyang mukha at braso. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Bawat hakbang ay isang sigaw ng pagsisisi at isang dasal na sana'y may nakarinig sa kanyang mensahe. Sa isang malayong lugar, sa isang tahimik na kwarto na naiilawan lamang ng lampshade, isang lalaki ang naghahandang matulog. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Isang mahinang ping ang bumasag sa katahimikan. Sa screen, isang notification mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Naglalaman ito ng 3 salita. Tulong, si Bituin, sa hardin, malayo sa Baryo Magdiwang, sa isang maliit na apartment sa siyudad ng Lucena, naghahanda ng matulog si Hiraya. Ang buong araw niya ay ginugol sa isang community outreach program at ang pagod ay ramdam na niya sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang tanging gusto na lang niya ay ang yakapin ng kanyang unan at maglakbay sa mundo ng mga panaginip. Nakahiga na siya nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa bedside table. Isang mahinang ping ang bumasag sa katahimikan. Sa una, hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang promo text lang mula sa network provider. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kutob. Kinapa niya ang telepono at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Tulong, si Bituin, sa hardin. Napakunot ang noo ni Hiraya. Bituin? Ang pangalan ng pamangkin niya. Ang anak ng yumaon niyang ate. Ngunit sino ang nag-text? At bakit ganito ang mensahe? Tila isang putol-putol na sigaw sa dilim. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi na ito makontak. Baka wrong send lang, sabi niya sa sarili. Sinusubukang iwaksi ang namumuong pag-aalala. Ngunit ang kutob ay hindi nawala. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Isang bulong sa kanyang tenga na nagsasabing mayroong hindi tama. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang huling pagkikita nila ng kanyang pamangkin. It was years ago, during the child's baptism. Bituin was just a baby then. Pagkatapos noon, unti-unti nang lumayo ang loob ng bayaw niyang si Luwalhati, lalo na nang mag-asawa itong muli. Hindi na siya inimbitahan sa bahay. Bawat tawag niya para kumustahin ang bata ay sinasagot ng bago nitong asawa, si Dalisay, na laging may magalang ngunit malamig na dahilan kung bakit hindi pwedeng makausap ang bata. May sakit. Tulog. Nag-aaral. Laging may dahilan. Noon, inisip ni Hiraya na baka gusto lang ng mag-asawa ng privacy. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa mensahe, ang mga dahilan na yon ay tila mga pader na sadyang itinayo para ilayo siya sa bata. Tulong, si Bituin, sa hardin. Hindi na ito isang simpleng mensahe, isa na itong alarma. Bumangon siya mula sa pagkakahiga na parang isang kidlat. Hindi na siya nag-isip pa. Ang pagod ay biglang naglaho, napalitan ng adrenaline.
Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Kinuha niya ang kanyang wallet, ang susi ng kanyang pickup truck, at nagmamadaling lumabas ng apartment. Wala nang panahon para magpalit ng damit. Wala nang panahon para magkape. Bawat segundong lumilipas ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit ang sigaw ng dugo ay mas malakas kaysa sa tawag ng lohika. Ang biyahe mula Lucena patungong Baryo Magdiwang ay karaniwang tumatagal ng 3 oras. Ngayong gabi, gagawin niya itong 2. Tinahak niya ang madilim na highway. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang sasakyan at sa mga bituin sa kalangitan. Ang isip niya ay lumilipad. Inaalala niya ang mukha ng kanyang yumaong ate. Ang pangako niya rito, bago ito pumanaw, na hinding-hindi niya pababayaan ang anak nito. Isang pangakong sa tingin niya ay nabigo siyang tuparin. "Patawarin mo ako, ate. Parating na ako," bulong niya sa hangin. Ang daan patungo sa bahay ni Luwalhati ay hindi pamilyar sa kanya. Ang tanging gabay niya ay ang mga alaala mula sa iilang beses na pagbisita niya noon. Isang malaking bahay na may malawak na hardin at matataas na pader. Isang paraiso sa labas, ngunit ngayon, nararamdaman niyang isa itong kulungan. Madaling araw na, nang marating niya ang Baryo Magdiwang. Ang buong paligid ay nababalot pa sa dilim at hamog. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete para hindi makatawag ng pansin. Pinatay niya ang makina at pinakiramdaman ang paligid. Ang tanging ingay ay ang sarili niyang hininga. Dahan-dahan siyang bumaba at sinimulang akyatin ang mataas na pader sa likurang bahagi ng ari-arian. Pagdating niya sa itaas, tumambad sa kanya ang isang malawak at madilim na hardin. Ang hangin ay malamig. Nagsimula siyang maglakad, maingat ang bawat hakbang. Ang mga mata ay alerto. "Bituin?" Mahinang tawag niya. "Bituin, nasaan ka?" Walang sumasagot. Sinuyod niya ang bawat sulok. Ang ilalim ng mga halaman, ang likod ng mga paso, wala. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Paano kung huli na siya? Paano kung imahinasyon lang niya ang lahat? Muntik na siyang sumuko. Naisip niyang baka mali lang talaga ang pagkakaintindi niya sa mensahe. Hahakbang na sana siya pabalik nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, may isang bahagi ng lupa na tila bagong hukay. May mga nagkalat na tuyong dahon sa ibabaw nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakarera. At doon, sa gitna ng mga dahon at lupa, nakita niya ito. Isang maliit na kamay, maputla at marumi, nakausli mula sa mababaw na hukay. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Hindi isang sigaw ng takot, kundi isang sigaw ng galit at sakit. Mabilis siyang lumuhod at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Lupa, mga dahon, mga ugat. Hindi niya alintana ang sakit habang kinakalkal niya ang lupa ng buong lakas. At doon, nakita niya ang buong katawan ni Bituin. Nakabaluktot, nanginginig sa ginaw, ang mga mata ay nakapikit. May malay pa ito, ngunit napakahina na. "Bituin, gumising ka!" Sigaw ni Hiraya habang inaalis ang lupa sa katawan ng bata. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa una ay puno ito ng takot. Ngunit nang makita nito ang mukha ni Hiraya, isang mukhang hindi pamilyar ngunit merong kabaitan, isang maliit na tinig ang lumabas sa mga labi nito. "Tetito?" Binuhat ni Hiraya ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang maliit at marupok na katawan nito sa kanyang mga braso ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. Amoy lupa ito, amoy takot,
Amoy pag-abandona. Tumingin si Hiraya sa malaking bahay na ngayon ay nagsisimula nang magkaroon ng liwanag sa isang bintana. Ang galit sa kanyang puso ay nag-aapoy na parang isang bulkan. Hindi niya alam kung sino ang may gawa nito, ngunit isa lang ang sigurado niya. May mananagot. Pagod ngunit may ngiti sa labi, ipinarada ni Luwalhati ang kanyang sasakyan sa garahe. Halos 2 linggo siyang nawala para sa isang business conference sa Cebu at ang pananabik na muling makita ang kanyang pamilya ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang pagod. Sa kanyang isipan, naroon na ang imahe ni Dalisay na sasalubong sa kanya ng isang mainit na yakap at ang maliit niyang si Bituin na tatakbo para yumakap sa kanyang mga binti. Iyon ang pamilyang pinapangarap niya. Isang pamilyang buo. Isang pamilyang papalit sa pait ng nakaraan. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang pintuan ay hindi nakalock. Sa sahig ng sala, isang florera ang basag at nagkalat ang mga bulaklak sa isang lawa ng tubig. Ang mga papeles mula sa kanyang study table ay nagkalat. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Dalisay, Bituin, tawag niya. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Mahal, nakauwi na ako. Walang sumasagot. Ang tanging sagot ay ang nakabibinging katahimikan. Naglakad siya papasok, bawat hakbang ay maingat. Ang bahay na iniwan niyang maayos at payapa ay tila dinaanan ng isang bagyo. Ano ang nangyari dito? At doon, mula sa kanilang silid, lumabas si Dalisay. Ang itsura nito ay nakapangilabot. Ang maganda nitong buhok ay gusot. Ang damit nito ay lukot. At ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay namumubugto at pula. Nang makita siya nito, isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan nito. Isang tunog ng purong dalamhati at takot. Luwalhati! Sigaw nito at patakbong yumakap sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Salamat sa Diyos! Dumating ka na! Anong nangyari? Nasaan si Bituin? Tanong ni Luwalhati. Ang puso niya ay nagsimula nang tumambol ng sobrang bilis. Humiwalay sa yakap si Dalisay, hinawakan ng kanyang mukha. Ang mga hikbi nito ay tila mga totoong punyal na tumatarak sa puso ni Luwalhati. Si Bituin! Kinuha siya. Luwalhati. Kinuha siya. Ano? Sinong kumuha sa kanya? Si Amihan, sabi ni Dalisay. Ang pangalan ay binigkas na parang isang lason. Ang hayop na yon, ang demonyo, pinagkatiwalaan natin siya, Luwalhati. Hindi makapaniwala si Luwalhati. Si Amihan? Imposible. Mabait siyang tao. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dalisay. Iyon din ang akala ko. Iyon ang pagkakamali ko. Nagpanggap lang siya. Pag alis mo kinabukasan, wala na siya. At wala na rin si Bituin. Akala ko nag-day off lang. Ngunit kaninang umaga, may iniwan siyang sulat sa may gate. Kinuha ni Dalisay mula sa bulsa ang isang lukot na papel at nanginginig na iniabot kay Luwalhati. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay simple, magaspang ang pagkakasulat at nakamamatay. Pera o buhay ng anak mo, huwag kang tatawag ng pulis. Hintayin mo ang tawag ko. Nagpanting ang kanyang mga tainga. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura at sinunog ang kanyang lalamunan. Nagsikip ang kanyang kamao at ang papel ay nayupi sa kanyang palad. Si Amihan, ang babaeng tinuring nilang pamilya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang nag-iisang anak. Hayop siya! Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Papatayin ko siya. Kapag may nangyaring masama kay Bituin, papatayin ko siya. Tumawag na ako ng pulis kanina pa. Sabi ni Dalisay sa gitna ng kanyang mga hikbi.
Hindi ko na kaya, luwalhati. Natatakot ako para sa anak natin. Yinakap niya ang kanyang asawa, sinisikap na maging matatag para sa kanilang dalawa. Kahit na sa loob niya, ang mundo niya ay gumuho na. Ang pamilyang pilit niyang binubuo ay muling sinisira ng tadhana. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pulis. Inilibot nila ang kanilang paningin sa bahay, tinatantiya ang sitwasyon. Si Dalisay, sa kabila ng kanyang pag-iyak, ay nagbigay ng isang malinaw at detalyadong salaysay. Kalmado niyang sinagot ang bawat tanong, bawat detalye ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Nakita ni luwalhati ang lakas ng kanyang asawa sa gitna ng trahedya. At lalo lamang lumalim ang kanyang paghanga at ang kanyang galit kay amihan. "Sir, may teorya kami na baka may kasabwat ang katulong ninyo," sabi ng isang pulis. "Imposibleng mag-isa lang niyang plinano to." "Gawin ninyo ang lahat," sabi ni luwalhati. Ang boses ay mariin. "Hanapin ninyo ang babaeng yon at ang anak ko, kahit anong halaga, ibibigay ko." Habang abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga, si luwalhati ay naupo sa sofa. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang pagod, ang galit, ang takot. Lahat ay naghahalo-halo sa loob niya aso. Isang nakalilitong bagyo ng emosyon. Si Dalisay ay umupo sa tabi niya. Hinahaplos ang kanyang likod. Nagbibigay ng suporta kahit na ito mismo ay wasak na wasak. Sa sandaling iyon, ang tanging kanlungan niya ay ang babaeng ito. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay biglang pumutol sa tensyonadong katahimikan. Nagkatinginan ang lahat. "Inaasahan ba kayong bisita, sir?" tanong ng pulis. Umiling si luwalhati. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila nanghihina. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang isip ay blangko. Pagbukas niya ng pinto, isang mukha mula sa nakaraan ang bumungad sa kanya. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Si Hiraya. Ang kapatid ng una niyang asawa. Ngunit hindi si Hiraya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang batang karga-karga nito sa kanyang mga braso. Marumi, maputla, at nakapikit ang mga mata. Si Bituin. Nakatayo si luwalhati sa may pintuan, tila isang estatwang hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maruming bata sa mga braso ni Hiraya. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang imposible. Si Bituin, ang anak niya, narito. Ligtas. Ngunit bakit? Paano? "Bibituin." Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang unang kumilos ay si Dalisay. Mula sa likuran ni luwalhati, sumugod ito papalapit na may kasamang sigaw ng kagalakan at ginhawa. "Anak ko, Bituin. O, salamat sa Diyos." Sinubukan niyang kunin ang bata mula kay Hiraya. Ngunit si Hiraya ay humakbang paatras. Ang mga braso ay masumigpit sa pagkakayakap kay Bituin. Ang mga mata ni Hiraya ay hindi nakatingin kay Dalisay. Nakatutok ang mga ito kay luwalhati, malamig at puno ng isang emosyong hindi mabasa, isang halo ng galit at awa. "Ano ang ibig ni sabihin nito, Hiraya?" tanong ni luwalhati. Sa wakas ay nabawi ang kanyang boses. "Saan mo siya natagpuan? Paano?" "Natagpuan ko siya sa hardin ninyo." Putol ni Hiraya. Ang boses ay matigas at walang paligoy-ligoy. Nakalibing. Ang salitang yun ay tumama kay luwalhati na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nakalibing. "Anong pinagsasabi mo? Kinidnap siya ni amihan." "Talaga ba?" tanong ni Hiraya. May sarkasmo sa kanyang tono. Dahil ang batang ito ay hindi mukhang galing sa isang kidnapper. Mukha siyang galing sa isang hukay. Ang 2 pulis na nasa loob ay mabilis na lumapit, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. "Sandali, sandali," sabat ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at sakit. "Ano ang sinasabi mo?
Baka naman itinago siya ni Amihan doon bago tumakas. At ikaw, lumingon siya kay Hiraya. Ang mga mata ay nanlilisik. Baka kasabot ka niya. Oo. Kaya alam mo kung saan hahanapin ang bata. Isa kang sinungaling. Ang akusasyon ay binitawan na parang isang bomba. Napatingin ang mga pulis kay Hiraya nang may pagdududa. Anong ginagawa mo dito, Hiraya? Tanong ni Luwalhati. Ang isip ay gulong-gulo. Ang kwento ni Dalisay ay simple at direkta. Ang paglitaw ni Hiraya ay komplikado at hindi ka panipaniwala. Paano mo nalaman na nawawala siya? Nakatanggap ako ng text. Sagot ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin kay Luwalhati. Isang mensahe na humihingi ng tulong. Mula kanino? Mula kay Amihan? Tanong ng isang pulis. Hindi sumagot si Hiraya. Alam niyang kung sasabihin niyang si Amihan ang nag-text, lalo lang siyang pagdududahan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang gumalaw si Bituin. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Ang unang nakita nito ay ang mukha ni Hiraya. At kumapit ito ng mahigpit sa damit ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos, ang tingin nito ay gumala at nakita nito si Luwalhati. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Papa! Ngunit nang ang tingin nito ay dumapo kay Dalisay na dahan-dahang lumalapit, ang kislap na yon ay namatay. Napalitan ito ng purong takot. Agad na umurong si Bituin. Ikinubli nito ang kanyang mukha sa dibdib ni Hiraya. Ang maliit niyang katawan ay nagsimulang manginig ng malakas. Isang maliit na kilos, isang simpleng reaksyon. Ngunit para kay Luwalhati, iyon ay isang dagundong. Bakit natatakot ang anak niya sa sarili nitong ina? Hindi ito napansin ng mga pulis. Ngunit si Luwalhati, na ama ng bata, ay nakita ito. At ang maliit na binhi ng duda ay nagsimulang itanim sa kanyang puso. Nakikita niyo? Sigaw ni Dalisay, ang boses ay basag sa pag-iyak. Natatakot ang bata. Baka kung ano ang ginawa ninyo sa kanya. Mga kidnapper, mga kriminal. Lumapit si Dalisay, mas agresibo ngayon. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Huwag kang lalapit. Babala ni Hiraya, ang boses ay mababa at mapanganib. Ano ang karapatan mong pigilan ako? Ina niya ako. Talaga bang itinuturing mo siyang anak? Ganti ni Hiraya. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang mukha ni Dalisay. Isang pamilyaridad ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bahay na to. Pero hindi kapatid ng asawa mo si Amihan, di ba? Pero bakit parang pamilyar ka sa akin? Ang tanong ay tila isang palaso na tumama sa target. Sa isang iglap, nakita ni Luwalhati ang isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Dalisay. Isang kislap ng gulat, ng takot, bago ito muling napalitan ng galit at pag-iyak. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baliw ka! Sir Luwalhati, sabi ng isang pulis, bumaling sa kanya. Ang kwento po ng asawa ninyo ay may iniwang ransom note. Pero ang sitwasyon ngayon, mukhang mas komplikado. Wala pa rin po kaming natatanggap na report tungkol sa anumang ransom call. Naguguluhan si Luwalhati. Ang utak niya ay nagiging isang battlefield. Sa isang panig, ang kanyang asawang umiiyak, ang biktima sa kwentong ito. Sa kabilang panig, ang bayaw niyang bigla na lang sumulpot. Hawak ang kanyang anak na takot sa sariling ina. Ang ransom note, ang hukay sa hardin, ang text message, walang nagtutugma. Tumingin siya sa kanyang anak na nakakapit pa rin kay Hiraya na parang ito ang kanyang tanging kaligtasan. Pagkatapos, tumingin siya kay Dalisay na ang muka ay isang perpektong maskara ng dalamhati. Kanino siya maniniwala? Ang madaling sagot ay ang maniwala sa kanyang asawa. Ang maniwala na si Hiraya at Amihan ay magkasabwat sa isang masamang plano. Iyon ang mas madali, ang mas komportable.
Ngunit ang panginginig ng kanyang anak sa takot, iyon ay isang katotohanang hindi niya maaaring baliwalain. Ang binhi ng duda ay naitanim na at nagsisimula na itong mag-ugat. Ang amoy alikabok at lumang kahoy ang bumati kay amihan sa loob ng maliit na kwarto ng isang mumurahing motel sa kabilang bayan. Ilang araw na siyang nagtatago. Bawat anino sa labas ng bintana ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Bawat tunog ng sasakyan sa di kalayuan ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ang kaunting perang dala niya ay paubos na. Ngunit hindi ang gutom o ang hirap ang pumapatay sa kanya. Ito ay ang bigat ng konsensya at ang walang katapusang takot. Iniwan ko siya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagsisisi. Iniwan niya si Bituin sa isang hukay sa gitna ng dilim. Ano na kaya ang nangyari sa bata? Ligtas kaya ito? O tuluyan na itong pinahamak ng demonyong si Dalisay? Binuksan niya ang maliit at lumang telebisyon sa ibabaw ng tokador. Umaasang makahanap ng kahit anong makalilibang sa kanya. Kahit saglit lang, mula sa kulungang nilikha ng kanyang isipan. At doon, sa isang news program, nakita niya ang sarili niyang mukha. Isang luma niyang litrato, malamang ay kinuha mula sa kanyang biodata, ang nakapaskil sa screen. Sa ilalim nito, malalaking letra, Wanted. Amihan na Amihan, De La Vega. Wanted ngayon sa kasong kidnapping with serious illegal detention ang isang kasambahay na kinilalang si Amihan na De La Vega, sabi ng news anchor. Ayon sa pamilya ng biktimang si Bituin Luwalhati, tinangay umano ng suspek ang 6 na taong gulang na bata. Nabitawan ni Amihan ang baso ng tubig na hawak niya. Sumabog ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang boses mula sa telebisyon na pilit siyang ginagawang isang halimaw, kidnapper, kriminal. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi lang siya isang takas, isa na siyang wanted sa buong bansa. Paano kung mahuli nila siya? Habang buhay siyang mabubulok sa kulungan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. At ang kanyang pamilya sa probinsya? Anong kahihiyan ang idudulot niya sa kanila? Napaupo siya sa gilid ng kama, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol ng isang taong wala ng matakbuhan. Talo na siya. Sinira ni Dalisay hindi lang ang buhay ni Bituin, kundi pati na rin ang sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Bituin sa ilalim ng puno ng akasya. Ang pagkalito, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang tiwala nito sa kanya nang sabihin niyang parte iyon ng laro. Patawarin mo ako, anak. Biglang napahinto sa pag-iyak si Amihan. Napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon ang kanyang takot. Hindi siya papayag na manalo ang kasamaan. Hindi niya hahayaang ang huling alaala sa isipan ng mga tao sa kanya ay ang isang kidnapper at hinding-hindi niya hahayaang manatili si Bituin sa impyernong yon. May kailangan siyang gawin. Nagsuot siya ng isang lumang sombrero at salamin at maingat na lumabas ng motel. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na tindahan at bumili ng bagong SIM card. Isang maliit na bagay, ngunit ito ang kanyang magiging armas. Pagbalik sa kwarto, isinalpak niya ang bagong SIM sa kanyang luma at basag na cellphone. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Mayroon ng isang kakaibang kalma sa kanyang sistema. Hinanap niya ang numerong minsan lang niyang tinawagan sa isipan. Ang numero ni Hiraya. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Isang boses ng lalaki. Kalmado ngunit may bigat. Sir Hiraya? Garalgal na tanong ni Amihan. Sino to? Si Amihan po ito.
Yung, yung dating katulong po sa bahay ni Senyor Luwalhati. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Amihan ang isang malalim na paghinga. Nasaan ka? Ligtas ka ba? Alam mo bang hinahanap ka ng mga pulis? Opo, sir. Nakita ko po sa balita, sabi ni Amihan, at ang mga luha ay muling nagsimulang bumagsak, ngunit ngayon ay may kasama na itong tapang. Sir, wala po akong kasalanan. Hindi ko po kinidnap si Bituin. Inutusan po ako. Inutusan po ako ni Senyora Dalisay. Anong utos? Inutusan niya po akong ilibing si Bituin sa hardin. Muli, katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ni Amihan ang bigat ng pagkabigla mula sa kabilang linya. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya. Mahal na mahal ko po si Bituin. Ang ginawa ko lang po ay, nagpadala ako ng text sa inyo bago ako tumakbo. Natakot po ako, sir. Natakot po ako para sa pamilya ko. Naniniwala ko sa iyo, Amihan, sabi ni Hiraya. At ang mga salitang iyon ay parang isang balsamong humaplos sa sugatan niyang kaluluwa. Pero kailangan natin ng patunay. Salita mo laban sa salita niya. Napapikit si Amihan. Patunay. Paano? At bigla, isang alaala ang muling pumasok sa kanyang isip. Isang hapon, mga isang linggo bago ang insidente, habang naglilinis siya malapit sa kwarto ni Dalisay, narinig niyang sinisigawan nito si Bituin. Sa hindi malamang dahilan, dahil sa tindi ng galit sa boses ni Dalisay, kinutuban siya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang voice recorder. Sir, meron po, bulong ni Amihan. Meron po akong recording. Isang beses po, sinisigawan niya si Bituin. Na-record ko po. Naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa paghinga ni Hiraya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya pong, balang araw, mawawala ka rin sa mundo tulad ng nanay mo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Amihan, sabi ni Hiraya. Ang boses ay mariin at puno ng madali ang utos. I-send mo sa akin yan. Ngayon din. Oo po, sir. Pagkatapos ng tawag, nanginginig ngunit may determinasyon, hinanap ni Amihan ang audio file. Pinindot niya ang share at ipinadala sa numero ni Hiraya. Sa kabilang linya, sa isang ligtas na lugar kung saan pansamantalang nagpapagaling si Bituin, natanggap ni Hiraya ang file. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan ng silid ay binasag ng isang boses. Isang boses na matinis, puno ng galit at pagkasuklam, ang boses ni Dalisay. Balang araw, mawawala ka rin sa mundo, tulad ng nanay mo. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi na isang simpleng banta, kundi isang ebidensya. Isang hatol. Hawak ang cellphone na tila isang sandata. Bumalik si Hiraya sa mansyon kinabukasan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Hindi na siya naghintay ng imbitasyon. Pumasok siya na parang isang bagyong handang manalasa. Naabutan niya sina Luwalhati at Dalisay sa sala, umiinom ng kape. Ang eksena ay napakapayapa. Isang perpektong larawan ng isang mag-asawang nagdadamayan sa gitna ng krisis. Isang kasinungalingan. Umalis ka dito. Bungad agad ni Luwalhati. Tumatayo. Ang mukha ay nagpapakita ng galit. Hindi ka welcome dito, Hiraya. Nandito ako, hindi para sa iyo, Luwalhati. Nandito ako para sa pamangkin ko. Sagot ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatuon kay Dalisay, na ngayon ay nakatayo sa likod ng kanyang asawa. Ang mukha ay nagpapakita ng takot. Wala kang pamangkin dito, sigaw ni Luwalhati. Pagkatapos ng ginawa ninyo ni Amihan, walang ginawang masama si Amihan, putol ni Hiraya. Siya ang biktima dito, kasama ni Bituin. At may patunay ako. Hindi na niya hinintay pa ang sagot. Pinindot niya ang play sa kanyang cellphone at itinutok ito sa direksyon nila. Ang katahimikan ng umaga
ay biglang pinunit ng isang matinis at puno ng galit na boses. Balang araw, mawawala ka rin sa mundo tulad ng nanay mo. Ang mga salita ay tumama sa hangin na parang mga latigo. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ni Luwalhati. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagtatanggol ay napalitan ng pagkalito. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ng isang paliwanag. At si Dalisay, sa halip na matakot, ay nagsimulang umiyak. Hindi isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit, ng paghihirap, isang perpektong pag-arte. Dalisay, ano to? Tanong ni Luwalhati. Ang boses ay nanginginig. Luwalhati, mahal ko, patawarin mo ako. Sabi ni Dalisay sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lumapit ito at yumakap sa braso ng asawa. Oo, sinabi ko yan pero hindi ko sinasadya. Pagod lang ako, Luwalhati. Stress. Ang hirap maging ina sa isang batang hindi tumitingin sa'yo bilang ina. Bawat tingin niya, ang nakikita niya ay ang anino ng ate ko. At sa bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko ang sakit, ang pagkawala mo sa akin noon. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Bawat isa ay idinisenyo para tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Luwalhati, ang kanyang walang katapusang pagdadalamhati at ang kanyang takot na muling mabigo bilang isang asawa. Ginagawa ko lang to para protektahan ang pamilya natin. Patuloy ni Dalisay, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Luwalhati. Gusto ko lang bumuo ng sarili nating mundo. Isang mundo na walang anino nakaraan. Nagkamali ako, oo. Nagalit ako. Pero hindi ako isang mamamatay tao, Luwalhati. Hindi ko kayang saktan ng bata. Maniwala ka sa akin. Nakatitig si Luwalhati sa kawalan. Ang kanyang isip ay isang magulong digmaan. Ang ebidensya ay malinaw. Ang boses, ang mga salita. Imposibleng pagkamalian. Ngunit ang babaeng nakayakap sa kanya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng tumulong sa kanya na muling buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Paano niya ito hindi paniniwalaan? Ang pag-ibig niya para kay Dalisay ay isang lason na unti-unting kumalat sa kanyang sistema, na nagpapadilim sa kanyang pag-iisip at nagpapalabo sa kanyang paningin. At sa huli, pinili niya ang lason. Tumingin siya kay Hiraya at ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Narinig mo na siya, sabi ni Luwalhati. Nagkamali siya, pero hindi siya isang kriminal. Hindi makapaniwala si Hiraya. Luwalhati, bulag ka ba? Halos mamatay ang anak mo at ang babaeng yan ang may kasalanan. Sino ka para sabihin sa akin kung sino ang paniniwalaan ko sa sarili kong pamamahay? Sigaw ni Luwalhati. Ang galit ay bumalik nang may doble pang lakas. Isa kang estranghero. Siya ang asawa ko. Siya ang kasama ko araw-araw. Hinawakan niya ang balikat ni Dalisay at inilagay ito sa kanyang likuran. Isang kilos ng pagprotekta. At ang recording na yan, madaling i-edit yan. Gawa-gawa niyo lang yan ni Amihan para sirain kami. Para sirain ang pamilya ko. Ang pamilya mo. Ganti ni Hiraya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang pamilya mo ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa hypothermia at trauma. Ang pamilya mo ay takot na takot sa babaeng yan na tinatawag mong asawa. Umalis ka na! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Luwalhati sa buong mansyon. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Umalis na kayo. Huwag ninyong sirain ang pamilya ko. Kunin mo na ang bata, kung gusto mo. Pero huwag na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Hiraya.
na puno ng awa ang kanyang puso. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay luwalhati. Isang taong sobrang nasaktan sa nakaraan, kaya't handa siyang yakapin ang isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Hindi na nagsalita si Hiraya. Wala nang saysay. Tumalikod siya. Sa bawat hakbang niya palabas ng bahay, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang makalabas siya, nagsimulang pumatak ang ulan. Tumingala siya sa kulay abo na langit. Sa loob ng bahay, mahigpit na niyakap ni Dalisay si luwalhati. Ang kanyang mga luha ng pag-arte ay napalitan ng isang lihim. Nagtatagumpay ng ngiti. Nanalo siya. O iyon ang akala niya. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon matapos ang pag-alis ni Hiraya ay hindi nakapagdulot ng kapayapaan kay luwalhati. Sa halip, ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi at puno ng mga tanong na hindi masagot. Umupo siya sa sofa habang si Dalisay ay abala sa paghahanda ng tanghalian sa kusina. Kumikilos na para bang walang nangyari. Tinitingnan niya ang asawa. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya. Ang bawat ngiti ay tila perpekto. Ito ang babaeng pinili niya. Ito ang babaeng pinaniwalaan niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, sa pinakasulok ng kanyang isipan, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang boses mula sa recording. Balang araw, mawawala ka rin sa mundo tulad ng mong nanay mo. Isang banta, isang sumpa, isang pangungusap na puno ng galit na hindi niya kayang ipagsawalang bahala, gaano man niya subukan. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Dalisay mula sa kusina. Ang boses ay malambing. Oo, mabilis niyang sagot. Ngunit isa yung kasinungalingan. Hindi siya okay. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang dibdib na hindi niya mahugot. Hindi siya mapakali. Kailangan niya ng gagawin. Isang bagay na pisikal, isang bagay na makakapag-alis ng kanyang isip sa magulong sitwasyon. Maglilinis lang ako sa bodega, sabi niya, tumatayo. Masyado nang magulo doon. Ito ang perpektong dahilan. Ang bodega. Ang lugar kung saan nakatambak ang lahat ng luma. Ang lahat ng nakalimutan na. Ang lugar kung saan niya itinago ang nakaraan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pinto. Ang mga kasangkapan ay nababalutan ng puting kumot, tila mga multo, mula sa isang nakaraang buhay. Nagsimula siyang mag-ayos, walang partikular na plano. Inuurong ang mga upuan, pinupunasan ang mga lamesa. Ngunit habang ginagawa niya ito, ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay. Sa ilalim ng isang lumang aparador, nakita niya ang isang kahon. Isang simpleng kahon na gawa sa karton, ngunit alam na alam niya kung ano ang laman nito. Nakasulat sa gilid, sa sulat kamay, na unti-unti nang binubura ng panahon, ay isang pangalan, Selena. Ang pangalan ng kanyang unang asawa. Bigla siyang natigilan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ang kahon ng mga alaala. Ang kahon na sadyang itinago niya dahil sa bawat pagbukas nito, bumabalik din ang sakit. Ngunit ngayon, may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Marahil ay ang boses sa recording, marahil ay ang mga mata ni Bituin na puno ng takot, o marahil pagod na siyang tumakbo sa mga anino. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon at umupo sa sahig. Tinanggal niya ang alikabok sa ibabaw nito at marahang itinaas ang takip. Ang mga nilalaman ay mga simpleng bagay, ngunit bawat isa ay may bigat ng 1,000 alaala, mga liham. Isang tuyong bulaklak ng rosas, ang unang sapatos ni Bituin. Napangiti siya ng may halong pait. Ito ang buhay na nawala sa kanya. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang makapal na photo album. Ang pabalat nito ay gawa sa katad, medyo kupas na. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat niya ang bawat pahina. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga unang anibersaryo.
Ang pagbubuntis ni Selena, ang binyag ni Bituin. Bawat litrato ay isang masayang sandali na ngayon ay tila isang panaginip na lang. Masaya sila. Totoong masaya. Nakarating siya sa mga huling pahina. Ang mga litrato dito ay mas luma. Kuha pa nung mga dalaga pa sila. Mga larawan ni Selena kasama ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilya. At doon, sa pinakahuling pahina, may isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatingin sa kanya ang isang mas batang Selena. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. At sa tabi nito, nakaakbay ay isang teenager na babae. Payat, may mahabang buhok at mayroong isang ngiti. Isang ngiting pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Tinitigan ni luwalhati ang mukha ng dalagita, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang hugis ng kanyang mga labi. Paulit-ulit. Hanggang sa ang imahe sa lumang litrato at ang imahe ng babaeng nasa kusina niya ngayon ay nagsanib sa kanyang isipan. Ang babaeng mahal na mahal niya. Ang babaeng pinagtanggol niya. Ang babaeng pinili niya kaysa sa katotohanan. Si Dalisay. Ang babae sa litrato, ang nakababatang kapatid ni Selena, ay si Dalisay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bigla. Lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagiging pamilyar ni Hiraya sa mukha ni Dalisay. Ang pag-iwas ni Dalisay sa tuwing binabanggit ang pamilya ni Selena. Ang tila walang katapusang galit nito sa isang batang walang kasalanan. Hindi lang ito simpleng stress o pagod. Ito ay inggit. Ito ay galit na matagal nang kinikimkim. Si Dalisay, ang kapatid ng kanyang asawa, ang buong panahon nasa tabi lang niya. Nagpapanggap, nagsisinungaling. Balang araw, mawawala ka rin sa mundo tulad ng nanay mo. Ang boses sa recording ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang yon banta ng isang galit na madrasta. Iyon ay ang banta ng isang taong gustong burahin ang lahat ng bakas ng kanyang nakatatandang kapatid. At si Bituin ang huling bakas. Ang photo album ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Gaano siya naging bulag? Gaano katagal siyang nagpaloko? Hinawakan niya ng mahigpit ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nakadirekta, hindi lang kay Dalisay, kundi sa sarili niya. Tumayo si luwalhati. Ang kanyang mga binti ay matatag na ngayon. Ang pagkalito at pag-aalinlangan ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na kaliwanagan. Lumabas siya ng bodega. Hawak ang litrato na parang isang sentensya. Ang bawat hakbang niya pabalik sa sala ay mabigat. Bawat isa ay isang paghahanda para sa huling pagtutuos. Nakita niya si Dalisay na naghahain ng pagkain sa lamesa. Nakangiti pa rin. Tamang-tama. Mahal. Handa na ang... Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin. Napansin nito ang ekspresyon sa mukha ni luwalhati. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho. May problema ba, luwalhati? Hindi sumagot si luwalhati. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang litrato sa lamesa at itinulak ito papunta sa kanya. Ang katotohanan na matagal nang nakalibing sa isang kahon ng mga alaala ay nasa labas na ngayon. Ang mga mata ni Dalisay ay nanlaki nang makita ang litrato sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang nangiti ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla. Ang maskara na maingat niyang isinuot sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa saan mo yan nakuha? Tanong niya. Ang boses
ay bahagyang nanginginig. Sinubukan niyang ngumiti, isang pilit na pagtatangka na ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Oo. Naalala ko yan. Si Ate Selena. At ako. Ang bata ko pa dyan ano? Ngunit ang pag-arte ay hindi na umuubra. Ang lamig sa mga mata ni Luwalhati ay tila isang pader na yelo na hindi na kayang tunawin ng kanyang mga pekeng luha. Hindi yan ang tanong ko, sabi ni Luwalhati. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Ang tanong ko ay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang alin? Na kapatid ka niya, na ang babaeng pinakasalan ko ay kapatid ng una kong asawa. Ang kalmadong boses ni Luwalhati ay biglang umakyat sa isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at pagkakanulo. Bakit ka nagsinungaling, Dalisay? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay naglaho at sa unang pagkakataon, nakita ni Luwalhati ang tunay na anyo nito. Isang anyo ng galit, ng sama ng loob, ng inggit na matagal ng kinikimkim. Magsinungaling, ulit niya. Ang bawat salita ay may lason. Hindi ako nagsinungaling, Luwalhati. Hindi mo lang tinanong dahil masyado kang naging abala sa pagluluksa sa perpekto mong asawa para mapansin ang babaeng laging nasa tabi mo, naghihintay, nagmamahal sa'yo mula sa malayo. Ano ang pinagsasabi mo? Ako dapat iyon, sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong kabahayan, puno ng hinanakit. Ako dapat ang nakilala mo noon. Ako dapat ang minahal mo. Pero hindi. Laging si Ate Selena. Siya ang maganda. Siya ang matalino. Siya ang perpekto. Laging ako ang anino. Laging ako ang pangalawa. Naglakad siya paikot sa lamesa. Ang kanyang mga galaw ay parang isang hayop na nasukol. Kahit noong namatay na siya, ang anino niya ay narito pa rin sa bawat sulok ng bahay na ito. At lalo na sa batang yon. Itinuro niya ang direksyon ng gate na para bang si Bituin ay naroon. Ang anak niya, isang buhay na kopya ng nanay niya, isang paalala araw-araw na kahit kailan, hinding-hindi ako magiging kasing halaga niya sa paningin mo. Kaya oo, gusto ko siyang mawala. Gusto kong mabura ang lahat ng bakas niya sa mundong ito para sa wakas, ako naman ang maging bida sa buhay mo. Ang pag-amin ay nakabibingi. Bawat salita ay isang sampal, isang saksak sa puso ni Luwalhati. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang anak, ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Ikaw! Bulong ni Luwalhati, halos hindi makapagsalita sa tindi ng kanyang galit at pagkasuklam. Ikaw ang nag-utos kay Amihan. Oh! Pag-amin ni Dalisay, walang bahid ng pagsisisi. Isang utos na hindi man lang niya nagawang tapusin. Isang duwag. Pero dapat nagawa na niya. Dapat nawala na ang batang yon. Sa kanyang pagwawala, hindi na malaya ni Dalisay ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Bago pa man makakilos si Luwalhati, pumasok si Hiraya. At sa likod niya, ang dalawang pulis na kanina lang ay kausap niya. Ngunit hindi sila ang nagpatigil kay Dalisay. Sa likod ng mga binti ni Hiraya, nakatayo si Bituin. Hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang tito. Ang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay na iba. Isang kislap ng tapang. Nang makita ni Dalisay ang bata, ang kanyang galit ay lalo pang sumiklab. Ikaw, dapat patay ka na. Tama na, Dalisay, sabi ni Luwalhati. Ang boses ay basag. Ngunit hindi na siya naririnig ni Dalisay. Ang atensyon nito ay nakay Bituin. Sa isang iglap, tila nawala ito sa sarili. Sumugod ito, hindi papunta kay Luwalhati, kundi papunta sa bata, na para bang tatapusin na nito
ang kanyang sinimulan. Mabilis na hinarang ni Hiraya at ng mga pulis ang daan. Ngunit bago pa man nila ito mahawakan, isang maliit na boses ang pumutol sa lahat ng kaguluhan. Isang boses na matagal nang nanahimik. Siya po, napahinto ang lahat. Napalingon sila kay Bituin. Nakaturo ang maliit nitong daliri kay Dalisay. Ang buong katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Siya po, sinaktan niya po ako. Ang tatlong simpleng salita. Ang katotohanang matagal nang gustong kumawala. Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagmistulang isang maskara ng pagkatalo. Ang lahat ng lakas, ang lahat ng galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Nilapitan siya ng mga pulis. Dalisay Jimenez, inaaresto ka namin. Habang pinoposasan siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay luwalhati. Walang galit, walang pagsisisi, tanging isang malamig at basag na pagtingin. Sinira mo ang lahat, luwalhati. Bulong niya habang dinadala siya papalabas. Minahal kita, pero sinira mo ang lahat. Naiwan si luwalhati na nakatayo sa gitna ng sala, sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay ligtas na sa piling ni Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran. Bituin, anak, patawarin mo si Papa. Ngunit si Bituin ay hindi lumapit. Sa halip, mas lalo pa itong kumapit sa kanyang tito. Isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat. Ang tiwala ay nasira na. Ang sugat ay napakalalim. At alam ni luwalhati sa sandaling iyon na ang paghilom ay magiging isang mahaba at masakit na paglalakbay. 15 taon ang lumipas. Ang dating malawak ngunit malungkot na lupain sa labas ng Baryo Magdiwang ay isa na ngayong lugar na puno ng buhay at tawanan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang magandang gusali na may 2 palapag, pininturahan ng puti at dilaw na kulay ng sikat ng araw. Sa arko ng pasukan, nakaukit sa kahoy ang mga salita. Kanlungan ni Amihan. Sa harap ng gusali, isang binatang lalaki ang nakatayo, nakatingin sa mga batang naglalaro sa hardin. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang mga mata ay malalim, naglalaman ng karunungang higit pa sa kanyang edad. Siya si Bituin, hindi na isang batang takot na nagtatago sa dilim, kundi isang lalaking nagbibigay liwanag sa iba. Lumapit sa kanya ang 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Si Hiraya, na ngayon ay may mga puting hibla na sa kanyang buhok ngunit ang mga mata ay kasing init pa rin ng dati. At si Amihan, na ang mukha ay nagkaroon na ng mga linya ng edad ngunit puno pa rin ng lambing at kabaitan na minsan ay nagligtas sa kanya. Ang ganda nilang pagmasdan, ano? Sabi ni Amihan, na ngayon ay mas kilala ng mga bata bilang Nanay Ami. Ngumiti si Bituin. Opo, Nay. Bawat tawa nila parang musika. Malayo na ang narating mo, anak, sabi ni Hiraya. Tinatapik ang balikat ng pamangkin. Mula sa isang maliit na bituin na halos hindi na makita, ngayon, isa ka ng buong konstelasyon. Ang kanlungan ni Amihan ay ang pangarap ni Bituin na isinakatuparan. Isang ligtas na tahanan para sa mga batang inabuso, inabandona, at sinaktan, mga batang katulad niya noon. Itinayo niya ito mula sa kanyang sariling pagsisikap, sa tulong ng kanyang tito Hiraya, na nagsilbing ama sa kanya, at sa walang sawang pag-aaruga ni Amihan na pinili siyang maging anak. Hindi naging madali ang daan. Ang mga unang taon ay puno ng mga bangungot at takot. Nahirapan siyang magtiwala. Nahirapan siyang magsalita. Ngunit sa tulong ng walang kondisyong pagmamahal ni Hiraya at Amihan, unti-unti siyang gumaling. Naging inspirasyon niya ang kabutihan ni Amihan, isang ordinaryong babae
na gumawa ng isang pambihirang bagay dahil sa tapang ng kanyang puso. Kaya't ipinangalan niya ang lugar sa kanya, isang habambuhay na parangal. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakatayo ang isa pang lalaki. Mas matanda na, ang kanyang buhok ay halos puti na, at ang kanyang mga balikat ay tila may permanenteng bigat. Si Luwalhati. Pagkatapos ng nangyari, ibinenta ni Luwalhati ang mansyon at lahat ng kanyang ari-arian. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para tulungan si Amihan na makapagsimula ng bagong buhay at suportahan ang pamilya nito. Ang natitira ay inilagay niya sa isang trust fund para kay Bituin. Pagkatapos noon, umalis siya. Naglakbay ng walang direksyon, dala-dala ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ilang taon siyang hindi nagpakita. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa kanlungan, bumalik siya. Hindi para manggulo, hindi para humingi ng tawad, kundi para lamang tumingin mula sa malayo. Minsan, nag-iiwan siya ng mga donasyon sa Gach, mga laruan, mga libro, mga pagkain. Hindi niya nilalagyan ng pangalan, ngunit alam ni Bituin kung kanino galing. Ang kanilang relasyon ay hindi na kailanman bumalik sa dati. May mga sugat na masyadong malalim para tuluyang maghilom. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang galit sa puso ni Bituin ay napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. Pareho silang naging biktima ng isang mapanlinlang na pag-ibig. Sa araw na yon, may gaganaping maliit na programa para sa mga bagong dating na bata sa kanlungan. Bilang tagapagtatag, si Bituin ang magbibigay ng pambungad na pananalita. Tumayo siya sa harap. Ang lahat ng mga bata, kasama sina Hiraya at Amihan, ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay saglit na napadako sa anino sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita niya ang kanyang ama at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, bahagya siyang tumango dito. Isang maliit na pagkilala, isang hakbang papalapit sa kapatawaran. Nakita niyang tumango rin pabalik si Luwalhati at sa mga mata nito, may kislap ng luhang hindi na kailangang itago. Huminga ng malalim si Bituin at nagsimulang magsalita. Maligayang pagdating sa kanlungan ni Amihan. Simula niya, ang boses ay matatag at puno ng init. Alam ko marami sa inyo ang galing sa isang madilim na lugar. Alam ko ang pakiramdam ng takot, ng pag-iisa. Alam ko ang pakiramdam na tila walang nagmamahal sa inyo. Pero gusto kong malaman ninyo, dito hindi na kayo nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay gumala sa mga mukha ng mga bata. Sa isang sulok, may isang batang babae, bagong dating, na nakayakap sa kanyang sarili. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, katulad niya noon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan niya ito. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Anong pangalan mo? Malambing niyang tanong. Hindi sumagot ng bata. Yumuko lang ito. Ako si Bituin, sabi niya. At isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na minsan ay ninakaw sa kanya. Ngunit ngayon ay malaya niyang ibinibigay. Alam mo ba? Ang mga bituin, mas maliwanag sila sa pinakamadilim na gabi. Inabot niya ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, ligtas ka na rito. Nag-atubili ang bata sa simula. Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa mga mata ni Bituin, dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at inilagay sa palad niya. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ang kwento ni Bituin ay hindi nagtapos sa isang madilim na hukay sa hardin. Doon ito nagsimula. Dahil kung minsan, kailangan mong maranasan ang pinakamalalim na kadiliman para mahanap ang pinakamaliwanag na liwanag sa loob mo. Ang kwentong ating napakinggan ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig, sakripisyo, at pag-aarugang walang hinihintay na kapalit. Ipinakita rin nito
na ang pinakamasakit na mga sugat ay may kakayahang maghilom at ang ating mga pinagdaanan, gaano man kapait, ay maaaring maging lakas natin para tulungan ang iba na bumangon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwento ni Bituin, Amihan, at Hiraya. Ano pong masasabi ninyo sa kwento natin ngayong araw? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.